Sa US, mahigit 70% ng tao ay nasa county na mas mabilis tumaas ang gasto sa pabahay kaysa kita sa nakaraang 20 taon. Hindi nakasabay sa demand ang mga tagapagtustos ng pabahay at lumalaki na ang agwat mula pa noong unang bahagi ng 2000. Halos dumoble ang porsyento ng 25-34 taong gulang nakatira kasama ang kanilang mga magulang mula 10% noong 1983 hanggang 11.1% noong 2023 kahit bumaba ang bilang ng kabataang nananatili sa bahay matapos ang COVID. Medyo mas maganda ang mga estadistika sa ibang bahagi ng mundo, ngunit nag-iisa ang pabahay sa mga pangunahing isyu nitong mga nakaraang taon, kadalasang kaugnay ng mas malawak na usapin ng kakayahang makabili dahil sa tumataas na inflasyon at hindi tumataas na sahod. Ang krisis sa espasyo at gasto sa tirahan ang dahilan kaya naisip dati na malaking pagbabago ang 3D printed na bahay. Dahil sa patuloy na humahabang panahon ng paggawa ng tradisyonal na pabahay at tumataas na gasto sa negosyo, ang kakayahang mabilis at murang mag 3D print na mga estruktura ng bahay ay may potensyal na tuluyang baguhin ang merkado ng pabahay. Maaari sana itong nagresulta sa mas mataas na produksyon at mas abot kayang presyo kahit tradisyonal o 3D printed ang bahay. Gayunpaman, hindi ganun ang nangyari sa aktwal. Sa kabila ng pangako ng teknolohiya, wala namang naganap na boom sa 3D printed na pabahay. Malamang nakita mo na sa Zillow, noong 2023, ilang dosena lang sa pinakamataas ang mga bahay na ginawa gamit ang 3D printing kapag hindi isinama ang mga itinayo lang pang display. Walang pandaigdigang ahensya na nagbibilang ng eksaktong dami ng 3D printed na bahay, pero tinatayang nasa mababa hanggang gitnang daan pa lang ang bilang nito. Hindi pa yan makakaapekto ng malaki sa housing market ng mid-size na lungsod, lalo na sa buong bansa. Pero kung ang paggawa ng mga bahay gamit ang 3D printing technology ay mas mabilis at mas mura kaysa sa tradisyonal na paraan, at malamang na ganun na, bakit hindi natutugunan ng teknolohiyang ito ang mga inaasahan? Para maintindihan ito, kailangan muna nating malaman ang proseso ng 3D printing. Nagpi-3D print ako gamit ang maliit na Prusa 3D printer. Paano gumagana ang 3D printing? Ang 3D printing ay ang proseso ng paggawa ng isang 3-dimensional na bagay gamit ang blueprint na nasa anyo ng modelong CAD o isang digital na 3D model. Ang mga materyales na maaring kabilang ang plastic, likido at mga butil ng pulbos ay pinagsasama-sama sa ilalim ng kontrol ng computer, kadalasan ay paisa-isang patong. Maaring tumagal ng ilang oras o araw ang prosesong ito, depende sa bagay na ginagawa at printay na gamit. Mas marami ang benepisyo ng 3D printing kaysa sa paggawa gamit ang kamay o tradisyonal na produksyon. Isa sa mga pinakamahalagang benepisyo nito ay ang paggawa ng komplikadong hugis na mahirap sa malakihang produksyon gamit ibang paraan. Eksakto rin ang teknolohiyang ito sa paggamit ng materyales gaya ng paggawa ng hugis bituin para sa art project. Ang una mong maisip ay gupitin ang isang piraso ng corkboard o kung anuman ang materyales na ginagamit mo at gawing hugis bituin, syempre. Pero anong gagawin sa sobrang materyales matapos gupitin ng bituin? Di ba kadalasan tinatapon mo na lang sa basurahan? Sa 3D printing, kayang gumawa ng printer ng hugis bituin nang halos walang nasasayang na materyales. Habang umuunlad ang teknolohiya, pwedeng bumaba ang gasto sa paggawa, maintenance at materyales bukod pa sa pangkalahatang pagbawas ng nasasayang na materyales. Mahalaga ito sa lahat ng industri, lalo na sa paggawa ng bahay na nangangailangan ng maraming manggagawa at nasasayang materyales. Kung lumaganap ang 3D printed na paggawa ng bahay, hindi lang ito maaaring masolusyonan ang problema sa supply, kundi maaari ring mapababa ang gasto sa paggawa ng bahay sa pangkalahatan kaya't natutugunan ng issue sa presyo sa magkabilang dulo ng usapin. Bukod pa sa mga pangunahing bagay na napag-usapan na natin, may ilan pang karagdagang hamon ang mga proyektong 3D printed na konstruksyon. Sa konstruksyon, gamit ang 3D printers, karaniwang materyales ay konkreto, semento, wax, foam at polymer na pwedeng gawin off-site o on-site depende sa kumpanya at printer. Gayunpaman, para lang iyon sa mismong balangkas ng bahay. Hindi pa kasama rito ang mga bagay tulad ng paglalagay ng kuryente o iba pang mga kinakailangang pagtatapos. Kadalasang kailangang buuin pa rin sa site ang basement o pundasyon ng istruktura, ngunit mabilis na ang mismong proseso ng pagpiprint. Ang kumpanyang Chino na Winsan ay nagsabing na kaya nilang magprint ng 10 bahay sa 24 na oras na nagkakaalaga ng halos $5,000 bawat isa bago pa ilagay ang mga bintana, pinto at iba pa. Ngayon, ang pag-angkin na ito ay kalaunan ay pinabulaanan. Ngunit may iba pang mga kumpanya na nagsabing kaya rin nilang i-print ang pangunahing istruktura ng isang bahay sa loob ng halos isang araw. Bagaman, depende sa materyales, maaring kailanganin pa ng mas mahabang oras para matuyo. Halimbawa, ang mga bahay na gawa sa clay na prinint ay maaring abutin ng ilang linggo bago tuluyang matuyo.
Pagsamahin mo lahat ito at ang kabuuang larawan ay kahit na mas mabilis at mas mura ang 3D printed na pabahay kumpara sa tradisyonal na mga paraan, hindi pa ito kasing bilis at kasing mura gaya ng inaasahan mo. Hindi pa kasama dito ang gastos sa pagbili ng printer para sa mga bahagi ng bahay, pati na rin ang ilang mahihirap na technical na issue. Ang solidong konkreto na gamit sa 3D printed na bahay ay napakahinang insulator at halos walang panlaban sa pagdaloy ng init. Mas grabe pa, ang konkreto ay nagiging tulay ng init, lumalabas ang init tuwing taglamig at sumisipsip ng solar energy kapag tag-init. Komplikado ang technical na detalye, ngunit hindi sapat ang konkreto lang para sa kinakailangang heat insulation ayon sa makabagong building code. May mga solusyon naman. Halimbawa, maaari kang magprint ng guwang na shell ng konkreto bilang matibay at matatag na bahagi ng pader at pagkatapos ay lagyan ito ng insulation para masiguradong makakamit mo ang kinakailangang heat flow resistance para masunod ang mga code. Ang sabayang pagprint ng insulation at konkreto ay nagsisimula pa lang at hindi pa ganap na de-develop. Kaya dagdag oras at gastos pa ito para mapadali ang konstruksyon ng 3D printed na bahay. May mga alalahanin din sa epekto sa kapaligiran dahil mataas ang carbon footprint ng konkreto, ang paggawa ng semento ay bumubuo ng halos 8% ng mga emisyon ng CO2 sa buong mundo. Dahil sa mga regulasyon sa kapaligiran na ipinatutupad upang pabagalin o mabawasan ang pagbabago ng klima at marami ring tao ang labis na nag-aalala para sa kalikasan, ang paggamit ng material na mataas ang CO2 emissions sa isang umuunlad na teknolohiya na hindi pa ganap na hinog ay siguradong magiging target ng regulasyon. May ilang paraan ng pagpiprint na sinasabing mas mababa ang carbon kaysa sa iba, ngunit kulang pa sa independenteng beripikasyon ang mga ito. Gayunpaman, kung ito lang ang mga problemang kinakaharap ng industriya, malamang ay makikita na natin ang mga komunidad ng mga bahay na 3D printed na nagsusulputan sa iba't ibang panig ng mundo na pinupuri bilang mahiwagang solusyon na kayang lutasin ang krisis sa pabahay. Ngunit may dalawang mas malalang hadlang kaysa pagkaantala at mataas na gastos sa pag-unlad ng industriya. Mga bitak at burokrasya. Noong Nobyembre 2024 nagpasya ang Muscatine, Iowa, nagibay ng isang bahay na naimprenta gamit ang 3D printing. Bakit? Sa madaling salita, hindi nito naabot ang mga pamantayan sa estruktura na isang magarbong paraan ng pagsasabi na ang konkreto na ginamit sa pagtatayo ng bahay ay nagkakaroon ng mga bitak. Si Rob Moynihan, taga-pamahala ng Housing Initiative ng Community Foundation of Greater Muscatine na nangangasiwa sa proyekto ay nagsabi sa Forbes, nagkaroon kami ng mga patayong bitak at ilang pahalang na bitak at ang mga pahalang ay hindi gaanong nakakabahala at alam naming may mga issue kami ukol sa tibay ng konkreto. Nagsimula ang konstruksyon noong Mayo pero may mga problema na agad kahit ilang buwan pa lang. Hindi pumapasa sa pamantayan ng tibay ang materyales at hindi pa natutukoy ang sanhi ng mga bitak. Sabi nila, inaalam pa rin namin kung dahil ito sa klima. Wakas ng CP, isang makatuwirang hula dahil umabot sa 120 degrees ang heat index nung tag-init kasabay ng mataas na halumigmig. Ayon kay Zachary Mannheimer, tagapagtatag ng subcontractor, hindi siguro frustration ang tamang salita. Marami kaming natutunan sa proseso. Sabi ni Mannheimer, matibay ang pader pero delikado ang mga bitak kaya dapat na itong gibain. Ang Alcris, ang kumpanyang nasa likod nito, ay gumawa ng mas matibay, mas murang carbon neutral na materyales. Ngunit kaunting ginhawa lang ito para sa Muscatine. Maselan pa rin ang 3D printing lalo na sa paggawa ng bahay. Maliit na pagbabago sa init o halumigmig ay maaaring makaapekto ng malaki sa istruktura habang iniimprenta o natutuyo. Ganon din ang maaaring mangyari kapag may kaunting pagkakaiba sa komposisyon ng materyales na iniimprenta. Sa naunang 3D printing project sa Saudi Arabia, nilagay ang mga materyales sa mga container na may air conditioning para maiwasan ang reaksyong chemical dahil sa init. Maaring magdulot ng bitak sa hinaharap ang anumang pagbabago sa mga variable na ito at mahirap tukuyin ang sanhi. Ngayon, syempre, ibig sabihin nito na kung walang mga pag-unlad sa komposisyon ng material at sa resistensya nito sa init, halumigmig at maliliit na pagbabago sa pagkakagawa, ang pinakamaasahang paraan para magtayo ng mga bahay na gawa sa 3D printing ay sa mga pasilidad na hiwalay sa site. Ibig sabihin nito na kailangang dalhin ang mga bahagi ng gusali sa mismong construction site na nangangahulugan na muli ang pagkakaiba ng gastos sa pagitan ng 3D printing at tradisyonal na konstruksyon ay liliit. Sa Muscatine, isang maliit na bayan sa Iowa, nangangahulugan itong mapag-iiwanan sila at maging biktima ng industriyang walang malinaw na direksyon. Lumipat si Alquist sa Colorado sa pamumuno ng bagong CEO na si Patrick Callahan. Sabi ng industry consultant na si Stephen Mansour tungkol sa proyekto sa Iowa, sana gibain nilang bahay dahil tradisyonal na konstruksyon, ganoon talaga. Hindi nakakahiya sa industriya, nakakahiya lang kapag may tumira doon. Wakas ng quote, pero kahit ang mga bitak pa lang ay malaking problema. Isa itong technical na issue na maaring mas solusyonan. Sa katunayan, may mga halimbawa ng mga bahay na gawa sa 3D printing na ganap na naitayo ng hindi nagkakaroon ng ganitong mga problema. Sa sapat na karanasan sa teknolohiya at pag-unawa sa sanhi ng bitak, makakagawa tayo ng bagong sistema o materyales para maiwasan ito.
Kaya, may epekto ito sa produktibidad sa maikling panahon at malaking hamon para sa mga individual na kumpanya, pero hindi ito nangangahulugan ng katapusan para sa larangan mismo. Ang mga hadlang na regulasyon ay maaaring maging balakid sa malawakang paggamit nito. Ang konstruksyon ay isa sa pinakamahigpit na reguladong industriya sa mundo at bagamat may potensyal ang pabahay na gawa sa 3D printing, ito ay halos hindi pa rin napatutunay ang paraan sa pagdevelop ng pabahay. Ang mga bahay na semento ay inaasahang tumagal ng mahigit isang siglo at mas matibay laban sa panahon, mga insektong gaya ng anay, sunog at iba pang panganib kaysa tradisyonal na tahanan. Ngunit di pa tiyak kung magtatagal ito sa hinaharap. Di tulad ng tradisyonal na pabahay na pwede nating ituro at sabihing, tingnan mo, 150 taon na ito. Hindi pa posible yan para sa mga estrukturang gawa sa 3D printing. Wala pa tayong ganon noong ika-19 na siglo. Ang mga 3D printed na bahay na hindi gaanong maayos ang pagkakagawa ay maaaring magpakita ng mga bitak sa loob ng ilang buwan. Pero posible rin na kahit ang mga mas magandang pagkakagawa ay magpakita ng senyales ng pagkasira sa loob ng 20 taon, 5 taon o baka kahit 1 taon lang. Hindi pa natin alam, kaya maingat ang mga regulator sa pag-aproba ng 3D printed na pabahay at madali rin itong maapektuhan ng mga pagbabago sa regulasyon mula sa mga tagapagtaguyod ng kaligtasan at environmentalist. At syempre, isang malaking dahilan kung bakit hindi na itatayo ang mga bahay sa tradisyonal na paraan kahit na napakalaki at tuloy-tuloy ang demand ay dahil sa mga regulasyon at lokal na zoning na hindi pumapabor sa mga proyektong pabahay sa pangkalahatan. Ang pagkakaroon ng bagong, murang paraan ng pagtatayo ng bahay ay wala ring silbi kung tinatanggihan naman ng inyong lokal na zoning board ang lahat ng plano ng pagpapaunlad. Pero ibig kong sabihin, ibang usapin na naman yan. Sa kabila ng mga hamon, may ilang kumpanyang sinusubok ang pagganay ng teknolohiyang ito at lutasin ang mga hadlang sa pagpiprint. Umaasang makuha ang suporta ng regulatory at zoning board dahil sa tipid ng mga bahay na gawa sa 3D printing. Ngunit madalas pumapalya ang mga proyekto. Ang Cairo ay maliit na bayan sa Hindi ito nasa Ehipto, ngunit sa Ehipto, isa itong malaking lungsod. Isa ito sa pinakatimog na bayan ng estado, mas malapit sa Kentucky at Missouri kaysa Chicago. Sa populasyon na mas mababa sa 2,000 at patuloy na bumababa nitong mga nakaraang dekada, ang Cairo ay tila eksaktong uri ng lugar kung saan maaaring umunlad ang isang proyektong pabahay na gumagamit ng 3D printing. Habang ang mga lungsod ay nangangailangan din ng pabahay, ang problema roon ay higit pa sa espasyo at mga regulasyong hadlang, hindi ang kakulangan ng mga kinakailangang mapagkukunan para makapagtayo sa simula pa lang. Kabaligtaran ng Cairo. Dahil kulang sa mga mapagkukunan para sa malawakang pagpapatayo ng pabahay at hindi rin gaanong kakit-akit bilang lugar na lipatan, ang pagtatayo ng isang komunidad ng mga 3D na bahay ay maaaring gawing praktikal sa gastos ang mga proyektong konstruksyon, mapabuti ang buhay ng mga residente at posibleng makahikayat pa ng mga bagong tao sa lumiliit na bayan. Pumasok ang Prestige Project Management at nagtapos ng kasunduan sa Cairo noong taginit 2024 para magtayo ng 30 duplex. Ilang araw lang, dumating na ang mga tauhan at handa na sa groundbreaking. Ang unang duplex ay itinuturing na unang bagong bahay sa lungsod sa loob ng halos 3 dekada. Mahigit 100 katao ang dumalo sa groundbreaking at nagpalakpakan, ramdam ang pag-asa. Ayon kay Mayor Thomas Timson, simula pa lang ito ng proyekto. Pinuri ni State Senator Dale Fowler ang proyekto bilang hakbang sa mas malaking kasaganaan para sa mga residenteng kabilang sa pinakamahihirap sa buong Illinois na nasa kanyang distrito. Nagpakita si Fowler ng suporta hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang kanyang non-profit ay nakakuha ng donasyong $40,000 para pondohan ang kaganapan. Nagsimula na ang konstruksyon o dapat nating sabihin na pagpiprint at sa loob lamang ng 1 buwan, naitayo na ang mga pader ng unang duplex at nagsimula na ang mga gawaing panloob. Ngunit biglang natigil ang proyekto. Sinisi ng mga may-ari ang dati nating kakilala, mga bitak sa estruktura sa pagkaantala, kaya kailangan nilang tiyakin ang tibay ng unit. Naghintay si Prestige ng mahigit 1 taon para may presinta ang plano kung paano aayusin ang mga bitak mula sa supplier ng printer, ngunit wala namang dumating. Lumipas ang panahon, walang tumira sa duplex at tahimik na nilipat ang printer. Diyan na nagsimulang magtanong ang mga reporter at natuklasang ang Prestige. Ang kumpanyang kinontrata para magtayo ng mga bahay ay kakaibang isinuko ang $570,000 na deposito para sa ibang printer nang bigla nilang kinansela ang kanilang order. Mas nakakatakot pa, ilang empleyado nag-resign sa Prestige noong groundbreaking. Nagkataong sumabay ang pag-alis ng mga manggagawa sa paglabas ng isang anonymous na email na nag-aakusa sa Prestige ng publicity stunt sa 3D printing at umano'y pandaraya sa iba pang construction projects. Marami, hindi lang reporter, ang nagtatanong noon. Naging interesado ang FBI sa Prestige at nagsimula ng investigasyon. Wala pang naaaresto ngayon, ngunit hindi ito maganda para sa kumpanya at mga may-ari.
Itinatag ni na Jamie Hayes at Eric Bertus ang Prestige noong 2021. Matatagpuan ang mga opisina sa Harrisburg, isa pang maliit na bayan sa Illinois na wala pang 100 milya ang layo mula sa Cairo. Ngunit may populasyon nitong 8,000 kaya't mas malaki ito ng dihamak. Isa ito sa 7 kumpanyang sinimula ni Hayes mula 2020 at 3 dito ay kasama si Bertus. Si Hayes ang tagapundo at si Bertus naman ang namamahala sa araw-araw na operasyon. Magkasama nilang itinayo ang iba't ibang negosyo, kabilang ang pamamahala ng konstruksyon ng paaralan, paggawa ng bakod para sa solar farm at syempre 3D printing ng mga duplex para sa maliit na bayan ng Cairo. Matapos humingi ng payo sa anak niyang si Josh tungkol sa uso sa konstruksyon, nagpasya si Bertus na subukan ng 3D printing noong 2023. Pinili ni Bertus ang Cairo na nangangailangan ng pag-unlad bilang panimulang lugar ng bagong negosyo sa pagpiprint. Sabi niya, inudyukan siya ng Diyos na i-donate ang unang bahay bilang kabutihang loob. Gayunpaman, ilang beses nang napaso ang mga residente dahil sa malalaking pangako at mataas na pag-asa, ngunit nauwi rin ito sa pagkabigo. Kaya sabihin na lang natin na may ilan talagang nagdududa. Sabi ni Connie Williams ng City Council, paulit-ulit naming sinasabi, sawa na kami sa mga dumadaan sa Cairo na puro malalaking pangako pero umatras din sa huli. Ang sagot lang nila, hindi kami yon, nandito kami, pinadala kami ng Diyos. Sa kabila ng mga hindi natupad na pangako sa Cairo, nananatiling kapanipaniwala ang proyekto para sa mga elite policymaker sa Illinois. Nakipagkita si Gobernador J.B. Pritzker kina Burtis at Del Fowler at inimbitahan din ang staff ni Senador ng Estados Unidos na si Tammy Duckworth para malaman ang tungkol sa proyekto. Nabigyang pansin sa social media ang unang printed na bahay ng Prestige matapos itong purihin ni Susan Mendoza, Comptroller ng Illinois, sa isang post. Pero ang suporta o pakikilahok ng mga politiko, pati mag-arbong groundbreaking, ay nakatatabon sa malalalim na problema sa loob ng Prestige. Na nagpapahiwatig na ang pinakabagong pagtatangka ni Cairo sa revitalization ay nasa alanganin na kahit bago pa man magsimula ang mga construction crew sa pagtatayo ng pinakaunang duplex. Mula simula, nakakuha ang Prestige ng $1.1 milyong na pautang para bumili ng printer. Dahil sobrang laki ng pautang, kinailangan ng rural na nagpapautang sa Karnak, Illinois na makipag-partner sa ibang bangko para lampasan ang loan limit nila sa isang customer. Pagka-aproba ng loan, nagbigay ang Prestige ng $570,000 na paunang bayad para sa printer mula Perry 3D Construction sa Texas. Ayon sa kanilang kontrata, ang printer ay ide-deliver pagkalipas ng hindi bababa sa 6 na buwan. Kahit alam nilang bitiyak ang dating ng printer, naiinip na sina Hayes at Bertis. Nangako sila kay Cairo na sisimulan ang konstruksyon sa Tagsibol, ngunit nailagay sa alanganin ang pangakong yon dahil sa schedule ng pagdating. Habang nasa isang expo ng industriya ng konkreto, nakilala ni Bertus ang isang grupo mula sa isang kumpanya ng paggawa ng 3D printer sa New Jersey na nagsabing may mga printer silang agad na pwedeng ipadala. Lumipat agad sina Bertus at Hayes sa bagong kumpanya, sinabihan ang Perry 3D na hindi na kailangan ng serbisyo nila at iminungkahing itira na lang ang 60,000 mula sa dating bayad. Hindi ginawa ni Perry yon at itinira niya ang buong deposito gaya ng gagawin ng kahit anong kumpanya sa ganoong sitwasyon. Deposito pa rin kasi yon sa huli. Nangyari ito noong Abril bago pa man dapat maipadala ang kanilang printer. Sa madaling salita, parang sinunog na lang ng Prestige ang mahigit $250 million. Sa kabutihang palad, ibebenta ng kumpanya sa New Jersey ang printer kapalit ng natitirang $200 million. Tungkol sa gulo, ito ang sabi ni Hayes. Kung makakuha ako ng 10,000 para sa isang kotse, sabihin nating nagbayad ako ng 5,000 para sa kotse at hindi ko na mabawi ang pera ko. Pero makakabili naman ako ng isa pang kotse na pareho lang ang nagagawa at 5,000 lang ulit ang bayad ko. Bakit ko pa iintindihin kung makakapasok naman ako sa trabaho? Ngayon, siyempre, ibig sabihin nito na ang pangako nilang magsimula ng konstruksyon sa Tagsibol ay mula sa alanganin ay naging imposible dahil kahit ang bagong kumpanyang ito ay hindi makakapag-deliver ng printer hanggang Agosto. Tandaan mo na lahat ng ito, ang utang, ang maraming printer, ang mga pagkaantala, lahat ito ay para lang magtayo ng isang duplex. Kapag nabayaran na ang paunang gasto sa printer at delivery, magsisimula na ang benepisyo ng mas mabilis na konstruksyon at mas murang materyales. Ang paunang yugto ay parang pagsubok lang kung gagana, hindi solusyon sa problema sa pabahay ng Cairo at nahihirapan pa rin sila doon. Napansin ito ng mga pinuno ng bayan. Nang tanungin kung saan kukuha ng pondo ang kumpanya para maitayo ang natitirang mga 30 bahay na napagkasunduan, naging paligoy-ligoy si Prestige at hindi nagbigay ng direktang sagot. Para sa ganitong proyekto, pwedeng mag-apply ng housing tax credit. Maaring tumagal ng ilang taon ang pagproseso ng aplikasyon at mahihirapan si Prestige makakuha ng approval, lalo na't sinusubukan pa lang nila ang bagong teknolohiya sa rural na komunidad. Pinag-aaralan ko ang paglalagay ng solar panel sa bubong ng gusali pero napakahirap ng proseso. Mapapansin mo rin na parang hindi man lang sila sumubok.
Walang record na nag-apply si Prestige sa mga programang ito. Sa huli, sinabi ni Bertis sa mga opisyal ng Cairo na sila na ang maghanap ng pondo para sa mga susunod na konstruksyon. Pero syempre, kung may ganong kalaking pera ang Cairo mula pa sa simula, matagal na sana nilang naipatayo ang mga pabahay na kailangan nila. Nagkasundo ang bayan at Prestige na ibenta ng Cairo ang bakanteng lote sa kumpanya ng pag-iimprenta sa halagang $1. Magtatayo si Prestige ng duplex at pamamahalaan ito sa loob ng 18 buwan bago ibalik sa lungsod. Ayon sa kontrata, magtatayo pa ng 29 duplex pero walang detalye kung paano popondohan. Noong 2025 sinundan ng reporter ang proyekto ng 3D printed pabahay sa Cairo at tinangkang kontakin si Hayes, taong napopondo sa Prestige. Isa sa mga unang hiningi niya ay makita mismo ang printer na agad namang pinagbigyan ni Hayes na walang pag-aalinlangang ibinunyag na ang printer na kasinlaki ng isang maliit na garahe kapag buo ay naka-imbak sa personal na bakuran ni Hayes. Habang nililibot nila ang bakuran at tinitingnan ng mga sasakyan, naging malinaw na wala roon ang printer pero hindi mukhang nababahala si Hayes. Hindi ko makita ito. Nakikita mo ba? Tanong niya sabay kibit-balikat. Dati raw nandoon pero inilipat na sa di alam na lugar. Ang sandaling iyon ang nagbigay linaw sa pagkatao ni Hayes at ng Prestige na ipinangalan niya sa do-nothing na kumpanya sa pelikulang Step Brothers. Iginiit ni Hayes na nagsampa siya ng kaso laban sa Perry 3D para mabawi ang halos P600,000 na deposito pero wala siyang detalye at di rin alam kung saan ito isinampa. Lumalabas na totoong naisampa ang kaso. Ipinahayag ng Prestige sa kanilang kaso na pinapirma sila ng Perry 3D sa isang huwad na dokumento, hindi totoong kontrata at ang dokumentong kanilang pinirmahan ay wala raw nilalaman na nagsasaad na mawawala ang deposito. Natapos ang kaso nang sabay sa pagsisimula ng tanggalan ng empleyado ng Perry 3D sa Amerika. Sa huli, pumabor ang hukom sa Prestige dahil hindi sinagot ni Perry ang kaso. Sabi niya, good luck na lang sa pagkuha niyan. Alam ni Hayes na hindi na nila makukuha pabalik ang kanilang deposito pero mukhang masaya pa rin siya sa naging resulta at sinabi niya sa text, mukhang nagsampa nga tayo ng kaso at isa pa. Malaking tulong sana sa Prestige kung nakuha nila ang pera dahil based sa kanilang kasunduan sa utang, kailangan nilang magbayad sa bangko ng halos $13,000 kada buwan bawat buwan sa loob ng 10 taon na sa kabuuan ay aabot sa $400,000 na interes para sa utang na $1.1 milyong. Dahil hindi kumita ang Prestige sa proyekto sa Cairo, hindi nila mabayaran yon. Kaya si Hayes ang nagbabayad gamit ang isa sa iba niyang business account. Ayon kay Hayes, hindi siya may kasalanan kundi ang tusong kontrata ng Perry 3D at ang kanyang pagkakawalang bahala ang dahilan ng problema pero porsigido pa rin siyang tuparin ang obligasyon sa Cairo. Di ka naniniwala? Tanungin mo si State Senator Dale Fowler. Sinusuportahan niya sila. Sabi niya, mananatili ako kay Fowler kung may kahit anong problema, kahit anong putangin ang mangyari, ayon kay Hayes. Ikinagulat ni Dale Fowler na itinuturo siya bilang puwersang politikal sa likod ng Prestige pero minaliit niya ang papel niya sa proyekto at inilarawan ang sarili bilang taga-suporta lang sa sideline. Inilarawan niya ang relasyon niya kina Hayes at Bertis bilang magalang pero hindi tunay na pagkakaibigan. Nakaka-interes ang paglalarawan dahil malaki ang naging ambag ni Dale Fowler sa proyektong 3D printing. Halimbawa, nagpadala ang opisina ni Fowler ng Prestige Promotional Materials sa Illinois Housing Development Agency at binanggit ang proyekto sa State Poverty Commission, dinagtagal matapos makuha ang pautang para sa printer. Pinanggunahan ni Fowler si State Controller Mendoza sa tour kasama sina Bertis at anak niya. Si Fowler rin ang nag-ayos ng pulong sa pagitan ng opisina ni Senador Duckworth at ng management ng Prestige. Tiyak na iniugnay ng mga taga-Cairo ang State Senator sa proyekto. Habang nagsisimula ng magkaroon ng mga aberya ang proyekto at dumarami ang mga problema, lumalapit ang mga lokal na leader kay Fowler para magtanong. Sabi nga, nung hindi natuloy, lahat kami ay personal na tumatawag kay Senador Fowler dahil siya ang nagdala sa kanila rito. Galing ang pahayag na yan kay Williams, ang miyembro ng konseho. Sa kabuuan, tila higit pa ito sa simpleng pagsuporta lang mula sa malayo, lalo na kapag isinama mong ang Prestige ay naging pinakamalaking pinagmumula ng kontribusyon sa kampanya ni Fowler, maliban sa perang galing sa mga Political Action Committee. Nagbigay ang Prestige ng halos $22,000 kay Dale Fowler mula Mayo 2022 hanggang Agosto 2024. Ang huling donasyong $6,000 at $500 ay dumating ilang araw bago ang groundbreaking ceremony ng unang duplex. Kahit sinasabi niyang kakilala lang, parang matagal nang kilala ni Fowler sina Hazen at Bertis, dekada na. Nang matanong siya tungkol sa investigasyon ng FBI, sinabi niyang inaasahan niyang wala silang pagkakamali at di makatarungang batikos ang natanggap niya dahil sa kaugnayan niya sa kanila. Inihalalin tulad niya ang sarili kay Daniel sa lumang tipan na nabuhay matapos itapon sa lungga ng leon dahil tinulungan siya ng mga anghel habang ang kaaway niya ang namatay. Matatapos ang termino ni Fowler sa Enero at hindi na siya tatakbo muli.
Siguro matalinong desisyon yon. Ngayon, talakayin natin ang FBI investigasyon na nabanggit kanina. Gaya ng nabanggit na natin, hindi lang mga reporter ang nag-iimbestiga sa Prestige, pati ang FBI nag-iimbestiga rin. Ilang linggo matapos ang groundbreaking party, nakatanggap ang Prestige ng Federal Grand Jury Subpoena para sa financial records, kasunod ang sunod-sunod pang subpoena. Nakuha rin ng FBI ang mga kontrata at tala ng bayad mula sa dalawang school district sa Harrisburg na ipinadala sa Prestige, kahit hindi ito kaugnay sa proyekto ng duplex na nakaprint sa 3D. Ayon kay John Peak, alkalde ng Harrisburg, may dalawang proyekto na silang nagawa kasama ang Prestige at hinihikayat pa sila ni Dale Fowler na dagdagan pa ito. Isa sa mga school district na pinadalhan ng subpoena ay tinanggal ang superintendent dahil hindi dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng paintulot sa $2 milyong na ginasto sa mga proyekto ng Prestige at iba pa. Tandaan mo, maraming empleyado ng Prestige ang nag-resign nung groundbreaking. Isa pala sa kanila ay naging informant. Si Bucky Miller, na inupahan para ibenta ang development plan sa mga opisyal ng Cairo, ay naging whistleblower sa FBI. Sabi ni Miller, siya ay napagsamantalahan at pinangakuan ng mabilis at murang mga bahay na nakaprint sa 3D sa mahirap na lugar, ngunit palaging bigo ang pangakong iyon. Sabi niya, hindi talaga layunin ng Prestige tapusin ang proyekto. Pagkatapos ng groundbreaking, sunod-sunod na email mula sa anonymous account ang ipinadala sa mga negosyo at ahensyang may kontrata sa Prestige na nagsasabing nandaya ang kumpanya. Sa isang pagkakataon, inako ni Miller ang pagpapadala ng mga anonymous na email na ito bago niya bawiin at sabihing hindi naman talaga siya ang nagpadala ng mga iyon. Walang sorpresa na uwi ito sa sisihan. Sina Hayes at Burtis ay sinisi si Miller at si Miller naman ay bumalik ang sisi sa kanila. Tungkol naman sa investigasyon, sinabi ni Burtis na lubos siyang nakipagtulungan sa FBI at sinabi niyang naibigay na ng kumpanya ang lahat ng record na hinihingi. Sinabi rin niya na hindi pa siya na-interview ng mga investigador. Anya, kung may problema ako, di ba dapat may kaso na ako ngayon? Kaya ano na ang nangyari sa duplex? Nakatiwangwang lang ito, hindi na nadagamit ang printer at nagkalat na ang mga piraso nito sa iba't ibang ari-arian ni Hayes. Ayon kay Hayes, may depekto ang konkretong tinta ng printer at hinihintay pa nila ang kapalit mula sa Black Buffalo 3D, ang kumpanyang nakabase sa New Jersey na pinagbilhan nila ng printer matapos mabigo ang una nilang pagtatangka. Nanghako ang Black Buffalo na papalitan ang depektibong konkreto at nag-alok na maghanap ng ibang bibili ng printer kung ayaw na ito ng Prestige. Nagkasundo ang dalawang kumpanya na ayusin ang mga bitak sa duplex, ngunit nilinaw nilang panlabas lang ito at hindi nakakaapekto sa estruktura. Nagpadala pa sila ng magkasanib na email na nagsasabing babalik sila sa Cairo upang ayusin ang mga bitak. Pero syempre, hindi ito nangyari. Sabi ng Black Buffalo, hindi nila pwedeng aprubahan ng trabaho dahil kailangan pa nila ng permit mula sa lungsod. Walang saysayang dahilan dahil di kailangan ng permit sa trabahong ito. 2 printer lang ang naibenta ng Black Buffalo sa US mula 2020 at nag-file na rin ito ng bankruptcy. Habang kamakailan ay nakita ang mga tauhan na nagtatrabaho sa nag-iisang duplex na parang naitayo, marami sa mga tao sa Cairo ang nakaramdam na sila ay napabayaan at nakalimutan. Hindi na bago yan sa kanila. Maraming proyekto ng pagpapaunlad ang dumaan at nawala nang hindi natutupad ang mga pangako. Pero may kakaiba ngayong pagkakataon. Sabi ng abogado ng Cairo, marami na akong nakitang kasunduang di natuloy, pero alam namin ang dahilan. Dito, wala kaming nakuha. Mas marami pa akong tanong kaysa sagot. Wakas ng pahayag. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsubok na baligtarin ang pagbaba ng populasyon at tugunan ang krisis sa pabahay, ang tanging maipapakita lang ng Cairo ay isang duplex na walang nakatira. Si Kenisha Mallory na umasang lilipat sa duplex o ibang bahay na dapat itatayo ay naiwan naghihintay ng tahanang hindi na darating. Seryosong tanong, sina Jamie Hayes at Eric Berg ba ay walang konsensiyang magkasabwat na niloko ang bayan na nangangailangan para lang manlinlang? Sa totoo lang, hindi. Malamang ay hindi. May mga tanong sa negosyo nila pero walang kasong kriminal mula FBI at walang matibay na ebidensya ng illegal na gawain ayon sa mga mamamahayag. Hindi ko sinasabing walang nilabag ang Prestige o di sila pwedeng kasuhan, pero para sa akin, mas dahil ito sa kakulangan ng kakayahan kaysa masamang intensyon ayon sa impormasyong meron tayo ngayon. Hindi pinagplanuhan ng magpartner ang paglulunsad ng negosyong pangkonstruksyon gamit ang 3D printing at kay Cairo napunta ang problema. Bagong teknolohiya ito at mabilis umunlad. Nakakaakit ito sa mga negosyante na naniniwalang kung mauuna sila sa 3D printing, malaki ang kikitain nila kapag sumikat ang industriya. Nagbubunga ito ng mga kasong tulad ng sa Cairo at Muscatin sa Iowa. Mga bayang talagang makikinabang ang mga ito sa murang pabahay. Nariyan ang mga benepisyo. Dahil hindi alam o napagandahan ng mga kumpanyang kasali ang hamon ng 3D printing, napabayaan ng mga bayang ito.
Sayang naman ito dahil may mga kwento ng tagumpay tulad ng dalawang palapag na 3D printed na bahay na natapos sa Hapon noong nakaraang taon. Ang Hapon, na kilala sa madalas at malalakas na lindol, ay may mahigpit na pamantayan sa kaligtasan pagdating sa mga tirahan. Lahat ng bahay at lahat ng gusali sa pangkalahatan ay kailangang gawing sapat na matibay laban sa lindol bago magamit. Ang bahay na tila humirang ng mga prinsipyo ng disenyo mula sa mga natural na kuweba ay nakakuha ng paintulot mula sa mga regulator ng Hapon na ilan sa pinakamahigpit sa buong mundo kahit na hindi ako sigurado kung gusto kong tumira sa isang kuweba. Sabi nga, ang Hapon ay may ilan sa pinakamahihigpit na mga rekisitong panlindol sa buong mundo. Ang pagtatayo ng dalawang palapag na 3D printed reinforced concrete na bahay na aprobado ng gobyerno ay patunay na handa na ang 3D construction printing para sa mga proyektong nangangailangan ng tumpak na estruktura at pare-parehong kalidad at sa mga lugar na madalas ang lindol. CP ito mula kay Henrik Lana Nielsen, tagapagtatag at pangkalahatang tagapamahala ng Cobalt International, nangungunang 3D printer company. Ang pagkakaroon ng dalawang palapag ng bahay ay malaking hakbang sa teknolohiya kumpara sa mga naunang bahay na kadalasang isang palapag lang gaya ng duplex sa Cairo. Ang kakayahang magtayo ng mga bahay na may dalawang palapag o higit pa ay tunay na nagpapalawak ng potensyal ng teknolohiya na nagbibigay daan upang mas maraming tao ang magkasya sa isang gusali o kaya'y gawing mas kaakit-akit ang mga bahay para sa mga pamilyang naghahanap ng bagong tirahan. Kahit na bahira ng negatibo ang 3D printing dahil sa mga palpak na proyekto tulad ng sa Cairo, nananatili itong may malaking potensyal para sa solusyon sa kakulangan ng pabahay. Pwedeng bumaba ang CO2 emissions kapag tama ang gamit nito. Posible rin itong magdulot ng pag-usib bomb sa konstruksyon ng iba't ibang estruktura, hindi lang bahay. Ang mga bahay na ginawa sa ganitong paraan ay malamang natatagal ng 100 taon at magiging mas matibay, mas lumalaban sa amag at mas lumalaban sa insekto kumpara sa mga tradisyonal na bahay na gawa sa kahoy. Nandito na ang teknolohiya, nandito na rin ang demand. Kailangan lang nating magdesisyon na gusto nating itayo ito at pag-isipang mabuti ang mga detalye ng paggawa nito. Maraming salamat sa panunood.